Iba't ibang depekto ang nakita sa ilang bahagi ng mga bagon at riles ng MRT-3. Sa ngayon, unti-unti nang inaayos ng gobyerno ang mga problema ito. Pero oras na mabili ng gobyerno ang MRT-3 mula sa pribadong kumpanyang nagmamay-ari nito sa ngayon, itotodo na raw nila ang pag-aayos ng MRT. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. 15 taon ang tinatangkilik ng publiko ang MRT-3. Ganito na rin katanda ang mga bagon at riles nito. Kaya naman ayon sa kumpanyang minsang namahala sa maintenance ng MRT-3, matinding trabaho ang kailangan para maiwasto ang kondisyon ng MRT na sinasakyan ng 600,000 Pilipino araw-araw. Matapos siriin ng MRT, nirekomenda ng kumpanyang CBNT sa Department of Transportation and Communications nung nakarang taon na palitan na ang motor ng mga bagon dahil labis na raw ang usage nito. These motors has by around 1.5 million kilometers of usage behind them. What I know, what we do in the Western country, latest after 1 million of mileage, we replace the motor. Ayon kay Biri, nakita rin nila ang ilang problema sa riles, gaya ng crack sa bakal, o kaya ay doon sa kinakabitan nito. Meron din daw ilang structural defect na nadiskubre. Change the most important few meters of the track, the most damaged one. Call an independent third party to X-ray the whole track system to make a clear assessment of every single inch of the track. May problema rin daw ang signaling system at aircon ng MRT. Aminado naman ang DOTC na sa pagdaan ng mahabang panahon, nagkapatong-patong na ang sakit ng MRT. Ayon sa DOTC, isa sa pinag-ugatan ng problema ang usapin ng pagmamay-ari ng MRT. Pribadong kumpanya na kung tawagin ay Metro Rail Transit Corporation ang nagtayo at nagpapatakbo ng MRT-3 sa ilalim ng Build Lease Transfer Agreement sa gobyerno. The system is owned by a private company. So, one reason why, for instance, there's been no capacity expansion. Paliwanag ni Lotilla, kumilos na ang gobyerno para bilhin na lamang ang MRT-3 mula sa may-ari nito. Prosesong asahan daw na makukumpleto bago matapos ang taon. Ang kasunod daw nito, itotodo na ang pagsasaayos ng MRT, pati na ang pagbili ng 48 bagong bagon bago matapos ang termino ni Pangulong Aquino. Kapwa naman naniniwala ang DOTC at ang dayong eksperto na nakausap namin na sa ngayon ay ligtas naman ang MRT-3. Ang Department of Transportation po ay nandyan at nagsusumikap na magbigyan ng mga tao natin ng tamang public service. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.